Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpadpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Ace of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung may mga bago kang idea ngayon na iniisip na pwedeng makatulong sa dumarating na situation. Ang mensahe ng card mo, masaya ka dahil na-enjoy mo na kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Pwedeng nagkakaroon dito ng celebration or salo-salo together with your loved ones. Or meron ditong abundance and prosperity na darating sa buhay mo. Some of you andun yung unti-unting nag-grow yung financial mo or nakakaipon ka na. May tao na gustong iparamdam yung feelings niya towards you. Naalala mo yung mga nangyari sa buhay mo nung kabataan mo or may tao dito na nais bumalik at iparamdam ko ano yung nararamdaman niyang pagmamahal sa iyo. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga na-experience mo sa nakaraan or yung memories na masasaya. Kasi nagiging inspirasyon mo yun. Andun yung panghihinayang or pagsisisi. May mga bagay na nawala sa'yo at naiisip mo na sayang naman at hindi mo naibigay kung ano yung kailangan doon. Or gusto mo pa rin na i-keep pa rin kung ano yung mga meron dun sa nakaraan. May mga gumugulo sa isipan mo at pinipilit mong alisin yung sarili mo doon. Unti-unti mong ma-overcome yung mga pinagdadaanan mo at lahat naman ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, malalagpasan mo yan at natuto ka ng maging matatag sa kahit ano yung pagsubok na dumating sa buhay mo. Meron ditong pagsisinungaling or cheating. Some of you running away or meron kang gustong itry dito na pwedeng makatulong sa buhay mo or dun sa situation. Clarify natin ang Ten of Pentacles, Ten of Cups, and Two of Wands. May mga gusto kang mangyari dito or iniisip mong mag-travel together with your loved ones and andun yung masaya ka na ine-enjoy kasama yung mga mahal mo sa buhay. Some of you may darating dito na long term na magiging masaya ka at nag-grow or nagiging stable yung financial mo. Clarify natin ng Six of Cups, Queen of Swords, and Knight of Swords. Meron ditong darating na communication galing sa past. And para sa'yo kung ano yung tama, gagawin mo at sasabihin mo. Clarify natin ng Five of Cups, Knight of Wands, and Queen of Pentacles. Andun yung panghihinayang nitong person na to. Ngayon niya nare-realize kung gaano ka-importante sa buhay niya. Some of you, unti-unti ka nang nag-heal doon sa mga pinagdaanan mo sa nakaraan. Ngayon, mas gusto mong bigyan ng attention yung magpapasaya para sa'yo. Narepay natin strength,
The Hermit and the Devil. Andun yung obsession and addiction. Naaalala mo pa rin yung mga nangyari doon sa buhay mo. Kasi may mga bagay na pinagdaanan mo before na napakahirap, pero nalagpasan mo yon. Nakaya mo yung mga pagsubok na yon na ma-overcome. Clarify natin na Knight of Cups. Four of Pentacles and the Chariot. May tao na darating sa buhay mo at galing siya sa past at gusto niyang sabihin kung ano yung nararamdaman niya na pagmamahal or marami kang pinagdaanan sa buhay at marami ka rin natutunan doon, especially doon sa mga nangyari sa buhay mo sa nakaraan. Ngayon, mas gusto mong secure yung kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Clarify natin the Hermit. Queen of Wands and Nine of Swords. Andun yung nalulungkot ka, na-stress ka or na-depress ka, pero nag-heal ka dun. Nakita mo kasi kung ano yung dapat mong gawin at ano yung paraan na pwede mong ibigay dun sa sitwasyon na yun. Ngayon mo natutunan kung ano yung magpapagaling at magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa puso at isipan mo. Clarify natin ang Eight of Swords. The Moon and Four of Wands. Meron ditong darating na hindi mo inaasahan o may tao dito na gumawa ng hindi maganda sa'yo and ngayon magkakaroon ng pag-aayos doon at magiging okay yung situation. Unti-unti mong maiaalis sa sarili mo yung mga alalahanin. Clarify natin ang Seven of Swords. Justice and Ace of Wands. May bagong opportunity na darating sa buhay mo at meron kang gustong subukan dito. At gusto mong itry kung ano yung makakaya mo doon. And para sa'yo, kailangan mong balansehin yung mga ginagawa mo or yung dumarating sa buhay mo para hindi ka masobrahan or mapagod ng sobra-sobra. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. I feel my way into faith one step at a time. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mo gawin kung ano yung kaya mo para sa goal mo or sa dreams mo. Kailangan mong maniwala sa kakayahan mo at sa Diyos Ama na kaya mong maabot yung mga pangarap mo. Huwag mo lang madaliin at gawin mo kung ano yung kaya mo doon sa mga nangyayari sa buhay mo at gumawa ka ng tamang hakbang para doon sa mga goal mo kung paano mo ma-achieve yun. And huwag kang basta-basta susuko sa kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Lahat ng mga problema na yan, kaya mo yan na malagpasan at masolusyonan. Gawin mo lang kung ano yung best mo and pag-isipan mong mabuti kung ano yung kailangan doon. And magdasal ka lang palagi sa Diyos at sa gabay mo na tulungan ka sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo at i-attract mo kung ano yung gusto mong mangyari at i-attract mo yung mga gusto mo na mangyari sa buhay mo para iyon yung ibigay sa'yo ng universe. And pagsumikapan mo kung ano yung kaya mo doon para maabot mo kung ano yung pangarap mo. Be thankful kung ano yung nare-receive mo sa buhay mo. Problema man yan or hindi, ang mahalaga, nagagawa mo yung kaya mo doon, nalalagpasan mo yon at naibibigay mo yung tamang solusyon sa mga dumarating sa buhay mo at na-achieve mo kung ano yung gusto mo. Basta magsumikap ka lang palagi at ibalanse yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.